Sa loob ng makitid at malamig na selda ng bilangguan, malalim ang aking buntong hininga habang tinititigan ang puting papel sa aking harapan. Ang bawat sulat na isusulat ko ay tila isang piraso ng aking kaluluwa na kailangan kong ipahayag. Mahigit 10 taon na akong nakakulong at ngayong gabi naisip kong muli ang aking anak na si Miguel. Isang batang walang muwang na iniwan kong nag-iisa sa magulong mundo. Hindi ko makakalimutan ang huling sandali na magkasama kami. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang iniiwan ko siyang nakatayo sa pintuan ng aming bahay. Nais kong ipaliwanag sa kanya, ngunit paano? Paano ko sasabihin sa kanya na ang kanyang ama ay nahulog sa maling landas? Na ang pagnanasa sa madaling pera at maling pagkakaibigan ang tuluyang sumira sa aming pamilya? Ngayon, sa loob ng 4 na sulok ng selda, tila ang mga pader ay bumibigat sa aking mga balikat. Sinisigaw ang aking mga pagkakamali. Ngunit hindi ko ito hahayaang maging hadlang. Kailangan kong gumawa ng paraan upang maramdaman ni Miguel na mahalaga siya sa akin, na kahit sa loob ng bilangguan, may pag-asang muling maituwid ang mga pagkakamali. Habang dahan-dahang pumapatak ang ulan sa bintana ng selda, sinimulan kong ikwento ang lahat sa iilang pahina na hawak ko. Isang liham na puno ng pighati, pangungulila at pag-asa. Miguel, anak, simula ko, alam kong matagal na simula nang huli tayong nagkausap. Hindi ko alam kung paano ito sisimulan, pero kailangan mong malaman na mahal kita. Ipinahayag ko ang lahat ng sakit na dinanas ko sa loob ng bilangguan, ang bawat araw na lumilipas na tila walang katapusan. Ang mga oras na ginugol ko sa pag-iisip kung nasaan siya, kung paano siya lumaki nang wala ako. Ang mga gabi na ginugol ko sa paghilata sa malamig na sahig, iniisip kung may pagkakataon pa bang magkabati kami. Nagsimula akong magbalik tanaw sa mga alaala namin. Ang mga pagkakataon na sabay kaming naglalaro sa ilalim ng araw, ang mga tawa at ngiti na sabay naming ibinahagi. Ngunit sa likod ng mga alaala ay ang katotohanang hindi ko siya nabigyan ng magandang kinabukasan, na hindi ko napangalagaan ng aming pamilya. Habang sinusulat ko ang bawat salita, tila may kirot na bumabalot sa aking puso. Ang damdamin ng pagsisisi at pag-asa ay lumalaban sa isa't isa. Ngunit kailangan kong maging matatag, kailangan kong ipakita kay Miguel na may pagbabago pa ring pwedeng mangyari kahit sa huli. Bigla kong napansin na ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ang panulat. Ang bawat salita na nais kong iparating sa kanya ay tila nagiging mas mabigat kaysa sa inaasahan ko. Ngunit alam kong kailangan kong tapusin ito. Kailangan kong iparating kay Miguel na sa kabila ng lahat ng nangyari, umaasa akong may sapat pa rin siyang puwang sa kanyang puso para sa akin. Sa pagtatapos ng liham, iniwan ko ang isang pangako. Isang pangako na hindi na muling mauulit ang mga pagkakamali. Isang pangako na sa oras na makalabas ako, gagawin ko ang lahat upang makabawi sa kanya. Anak, sana'y dumating ang araw na mapatawad mo ako. Ang huling mensahe ko. Ngunit sa paglagay ko ng huling tuldok sa aking liham, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang tunog ng alarma mula sa labas ng selda. Nagising ang bawat bilanggo, naguguluhan, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sa loob ng ilang segundo, ang mga bantay ay pumasok sa pasilyo. May daladalang balita na magpapabago sa lahat. Mahal kong Ana, hindi ko alam kung saan magsisimula. Sa bawat pagdaan ng araw dito sa likod ng mga rehas, tila mas dumarami ang mga tanong na bumabagabag sa aking isipan. Ang mga tanong na tila walang kasagutan, ngunit patuloy na gumugulo at bumabalot sa aking puso. Ang mga tanong na patungkol sa ating kinabukasan, sa iyong kalagayan at sa ating pamilya. Sa bawat pagbulong ng hangin, sa bawat pagpatak ng ulan, palagi kitang naiisip. Ano na kaya ang kalagayan mo?
paano na kaya ang iyong pag-aaral? Ang mga tanong na ito ang nagtutulak sa akin na sumulat sa iyo, umaasa na kahit papaano mabawasan ang bigat na dinadala ko. Naaalala ko pa ang huling pagkakataon na nagkausap tayo. Ang mga luha mo ay tila bangkit ng katotohanan na hindi ko kayang itanggi. Ang kirot na dulot ng aking mga pagkakamali ay sumasalamin sa iyong mga mata. Ang mga salitang binitiwan mo kahit pilit kong kalimutan ay bumabalik-balik sa aking alaala. Hindi ko alam kung paano ko magagawang patawarin ka, Papa, wika mo. At sa mga sandaling iyon, lahat ng aking pag-asa ay tila naglaho sa isang iglap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nais kong malaman mo, anak, na walang gabi na dumaraan na hindi kita naiisip. Sa bawat pagsilay ng liwanag ng buwan, sa bawat pagniningning ng mga bituin, palagi kitang kasama sa aking mga panalangin. Ang mga panalangin na naglalaman ng pag-asa, ng paghingi ng tawad at ng pangakong babangon muli para sa iyo. Minsan, sa gitna ng katahimikan dito sa bilangguan, may mga pagkakataon na ako'y naglalakad sa paligid, sinusubukang makalimot kahit saglit sa aking kalagayan. At sa aking paglalakad, madalas kong naiisip ang mga alaala natin noong bata ka pa. Ang mga ngiti mo tuwing tayo'y naglalaro sa parke, ang iyong halakhak tuwing kinikiliti kita, at ang mga yakap mo tuwing sinasalubong mo ako mula sa trabaho. Ang mga alaala na ito ang nagsisilbing liwanag sa gitna ng kadiliman na bumabalot sa aking buhay ngayon. Ngunit sa kabila ng mga alaala, may isang insidente na hindi ko makalimutan. Isang araw, habang ako'y naglalakad sa paligid ng bilangguan, may isang matandang lalaki na lumapit sa akin. Siya'y palaging nakaupo sa isang sulok, tila ba may hinihintay. Sa kaniyang mga mata ay may mga kwento ng nakaraan, mga kwento ng kabiguan at pag-asa. Alam mo ba, Hijo, sabi niya, sa bawat pagkakamali may pag-asa para sa pagbabago. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng tapang na magbago. Sa mga salitang iyon, tila ba may nagising sa aking damdamin. Ang pag-asa na matagal ko nang inaasam ay muling bumangon. Nais kong malaman mo, Ana, na hindi ko ito ginagawa para lang sa aking sarili. Ginagawa ko ito para sa iyo, para sa ating pamilya, at para sa ating kinabukasan. Ang pag-asang muling maging buo ang ating pamilya ay ang nagtutulak sa akin na bumangon araw-araw. Ang pag-asang ito ang nagsisilbing gabay sa aking bawat hakbang, sa aking bawat desisyon. Ngunit sa aking paglalakbay patungo sa pagbabago, may isang lihim na matagal ko nang tinatago sa iyo. Isang lihim na maaaring makapagpabago ng lahat. Isang lihim na maaaring magdulot ng sakit, ngunit sa huli ay magpapalaya sa ating lahat. Ana, nais kong malaman mo na hindi ako nag-iisa sa pagkakasala. May mga tao sa labas ng bilangguan na may kinalaman sa aking pagkakulong. Ang liham na ito ay hindi lamang patungkol sa aking paghingi ng tawad, kundi patungkol din sa pag-asa na mabigyang katarungan ang mga pangyayari. Ang pag-asang ito ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na magsalita, na ilantad ang katotohanan kahit gaano man ito kasakit. Sa pagtatapos ng liham na ito, nais kong malaman mo na mahal kita, anak. Wala akong ibang hangad kundi ang iyong kapatawaran at ang iyong kaligayahan. Ang pag-asa na isang araw, sa pagdaan ng panahon, muli mong mahawakan ang aking mga kamay, muli mo akong yakapin at muling magtiwala sa aking mga pangako. Hanggang sa muling pagsulat ko sa iyo, anak, sana'y palaging nasa puso mo ang pag-asa. Ang pag-asang kahit sa gitna ng kadiliman, palaging may liwanag na naghihintay sa atin. Mahal na mahal kita. Ang iyong ama, Carlos, sa likod ng rehas na bakal, ang mundo ay tila nakulong sa walang katapusang pag-ulit. Ang oras ay bumagal at ang tanging kalayaan na natatamasa ko ay ang pagsulat ng mga liham para sa iyo, anak ko.
Sinusubukan kong ituwid ang mga pagkakamali kong tila hindi na maibabalik. Sa bawat pahina, ikinukulong ko ang mga damdaming hindi ko maipahayag noon. Nagsimula akong bumuo ng liham na ito sa isang umagang puno ng pag-asa. Puno ng hangarin na magbago, na sa kabila ng aking mga pagkukulang ay maipakita ko sa iyo ang aking tunay na nararamdaman. Sa mga kasamahan ko dito, ako'y kilala bilang tahimik at mapag-isip. Ngunit sa tuwing iniisip kita, anak, bumabalik ang ingay ng nakaraan, ang mga sigaw, ang mga pag-aaway, mga alaala ng mga panahong pinili kong ilibing sa ilalim ng kapal ng aking galit. Sa bawat paglipas ng araw, mas lalong lumilinaw sa akin ang mga imahe ng ating nakaraan. Naalala ko ang unang pagkakataon na sinabi mong mahal mo ako habang tayo'y naglalaro sa likod ng bahay. Isang napakasimpleng sandali, ngunit puno ng kahulugan. Natatandaan ko rin ang mga gabing hindi kita pinansin, mas pinili kong ilublob ang sarili sa alak kaysa sa mga kwento mo tungkol sa eskwela. Mga gabing dapat sana'y naging pagkakataon para maging mas mabuti akong ama. Ngayon, sa loob ng bilangguan, natutunan kong pahalagahan ang mga bagay na madalas kong binabalewala. Ang mga simpleng salita ng pagmamahal, ang mga yakap na hindi ko naibigay. Sa bawat liham, sinusubukan kong bumawi. Nais kong malaman mo na sa kabila ng aking mga pagkukulang, ikaw ang aking inspirasyon. Ikaw ang dahilan kung bakit ako may lakas na bumangon araw-araw. Sa paglipas ng mga buwan, naging masigasig ako sa pagbabago. Nag-aral ako ng mga kurso tungkol sa self-improvement. Natutunan kong harapin ang aking mga demonyo, ang galit, takot at pagkukulang. Sa tulong ng mga guro sa loob ng bilangguan, unti-unti kong natutunan ang halaga ng pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi sa sarili. At sa bawat liham, umaasa ako na nararamdaman mo ang aking hangarin na magbago. Isang araw, habang ako'y naglalakad sa bakuran ng bilangguan, nakatanggap ako ng balita mula sa aking abogado. May pag-asa na raw na mapapaaga ang aking paglaya. Isang balitang nagbigay liwanag sa madilim kong mundo. Ngunit kasabay nito isang pangamba. Paano kung hindi mo na ako matanggap? Paano kung ang mga liham ko ay hindi sapat para makabawi sa mga nasayang na panahon? Sa kabila ng aking takot, pinili kong maging matatag. Pinili kong patuloy na mangarap na balang araw magkakaroon tayo ng pagkakataon na magsimula muli. Sa bawat liham, umaasa akong nararamdaman mo ang aking sinseridad, ang aking pagnanais na maging mas mabuting ama. Ang aking pag-asa na sa kabila ng lahat ay may puwang pa rin ako sa iyong buhay. Ngunit isang umaga, habang nagbabasa ako ng balita sa dyaryo, may nakatawag pansin sa akin. Isang artikulo tungkol sa isang aksidente sa kalsada. Hindi ko sana ito papansinin, ngunit ang pangalan ng biktima ay pamilyar. Ang pangalan ng aking anak. Sa isang iglap, bumagsak ang mundo ko. Ang pag-asa na matagal kong pinanghawakan ay tila naglaho sa isang iglap. Hindi ako makapaniwala. Sa kabila ng sakit, pinilit kong maging kalmado. Pinilit kong umasa na baka may pagkakamali, na baka hindi ikaw iyon. Ngunit sa paglipas ng mga oras, unti-unti kong natanggap ang katotohanan. Sa kabila ng mga liham, sa kabila ng pagnanais kong makabawi, tila wala na akong pagkakataon. Ngunit sa kabila ng lungkot, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang liham mula sa iyo, isang liham na tila isinulat bago ang aksidente. Sa loob nito, naroon ang mga salita ng pagpapatawad. Ang mga salita ng pag-asa na balang araw, magkakaroon tayo ng pagkakataon na magsimula muli. Sa kabila ng sakit, naroon ang munting liwanag ng pag-asa. Ngayon, sa kabila ng kawalan, pinipili kong panghawakan ang iyong mga salita. Pinipili kong patuloy na mangarap na sa kabila ng lahat ay may puwang pa rin ako sa iyong buhay. At sa bawat araw, umaasa akong balang araw, magkakaroon tayo ng pagkakataon na magsimula muli. Mahal kong anak,
Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang liham na ito. Sa bawat letra na isinusulat ko, tila ba'y nararamdaman kong unti-unting bumibigat ang aking puso. Muli, sa aking pagmulat sa umaga, bumati sa akin ang malamig na hangin ng selda. Pero sa araw na ito, kakaiba ang pakiramdam. Parang may kung ano sa himpapawid na nagsasabing may pagbabagong darating. Nagsimula ang lahat nang dumating ang isang bagong bilanggo sa selda. Siya ay si Mang Isko, isang magulang din na nananabik sa kanyang mga anak. Sa aming mga pag-uusap, madalas niyang ikwento ang mga karanasan niya sa kanyang pamilya, ang pagkakamali na nagdala sa kanya rito, at ang pag-asang muling makapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Nakikita ko sa kanya ang sarili ko, ang mga pinagsisisihan ko, at ang pag-asang hindi ko pa rin maalis sa puso ko. Isang araw, habang kami ni Mang Isko ay nagkukwentuhan, nabanggit niya ang tungkol sa isang pangarap, ang pangarap na makapag-aral ang kanyang mga anak. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, hindi niya iniwan ang pag-asang matupad ang pangarap na ito. Akala ko'y sanay na ako sa kwento ng mga bilanggo dito, pero tila ba'y may kumurot sa puso ko. Naisip ko ang iyong mga pangarap, ang iyong kinabukasan. Hindi ko maalis sa isipan ko ang mga salita ni Mang Isko. Sa araw-araw na nagdaan, patuloy akong nagmuni-muni, nag-iisip kung paano ko matutulungan ang iyong mga pangarap na matupad kahit ako'y nasa likod ng mga rehas na ito. Sa isang iglap, parang may liwanag na pumasok sa aking isipan. Alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. Simula noon, sinikap kong mag-ipon mula sa mga maliliit na kita dito sa loob ng bilangguan. Naghahanap ako ng paraan upang makapagtrabaho sa loob kahit anong klaseng gawain ay tinanggap ko. Hindi ito madali, anak. Pero sa tuwing naiisip ko na ang bawat sentimong naipon ay may halaga para sa iyong kinabukasan, nagkakaroon ako ng lakas na magpatuloy. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa aking sulok, pinuno ako ng takot. Paano kung hindi sapat ang aking magawa? Paano kung hindi ko maabot ang aking nais para sa iyo? Pero sa kabila ng lahat ng ito, pinili kong magtiwala. Pinili kong maniwala na may pag-asa, na may himala. At dito ko gustong ibahagi sa iyo ang isang balita. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, pero kailangan mong malaman. Ilang linggo na ang nakalipas nang may dumating na liham mula sa labas. Hindi ko inaasahan, hindi ko rin alam kung sino ang nagpadala. Sa loob ng liham nakasulat ang tungkol sa isang oportunidad para sa iyo. Isang scholarship para sa pag-aaral mo sa kolehiyo. Oo, anak, naririnig mo ako ng tama. Sa sandaling iyon, para akong nagising mula sa isang masamang panaginip. Parang ang lahat ng aking pagsisikap ay nagbunga. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero ang Diyos na ang bahala. Ang mahalaga ay may pagkakataon kang makapag-aral, may pag-asang maging matagumpay sa kabila ng lahat ng hinaharap natin. Pero anak, may isang bagay na kailangan mong malaman. Ang scholarship na ito ay may kondisyon. Kailangan mong ipasa ang isang pagsusulit at ang iyong mga marka sa nakaraang taon ay kailangan mong pagbutihin. Alam kong hindi ito madali, pero naniniwala ako sa iyong kakayahan. Alam kong kaya mo ito. Sa dulo ng liham, may isang maliit na piraso ng impormasyon na nagbigay sa akin ng pag-aalala. Ang nagbigay ng scholarship ay isang organisasyon na may koneksyon sa pamilyang dati kong nasaktan, ang pamilyang nagdala sa akin dito sa bilangguan. Hindi ko alam kung ito ba'y isang pagtatangka na muling makaganti o isang tunay na pagtulong. Pero anak, kailangan mong mag-ingat. Kailangan mong maging matalino sa iyong mga desisyon. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, naniniwala akong ito ang tamang landas para sa iyo. Ang pag-asang ito ang magdadala sa atin sa bagong simula, sa bagong pag-asa. Mahal kong anak, sana'y malaman mong mahal kita. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. Hindi ko man maibalik ang mga nawalang taon, pero ang bawat pag-asa, ang bawat pangarap na mayroon ka,
ay susuportahan ko hanggang sa huli. Hanggang sa muli, sa aking susunod na liham, patuloy akong magdarasal para sa iyong tagumpay. Alalahanin mo na hindi ka nag-iisa. Nandito ako, kahit malayo, nagmamahal ang iyong ama. Bahagi Fabem, liham ng isang ama na nasa loob ng bilangguan. Sa bawat paglipas ng araw dito sa loob ng malamig at bakal na selda, hindi ko maiwasang mapaisip kung paano mo kinakaharap ang mundong walang gabay ng isang ama. Ang mga oras ay tila bumibigat, ngunit ang pag-asang makasulat sa iyo ay nagpapagaan ng aking pasanin. Ngayong hawak ko ang panulat, isusulat ko ang lahat ng hindi ko nasabi noon. Mga salitang nagmumula sa isang pusong puno ng pagsisisi at pag-asa. Anak, hindi ko alam kung paano kita haharapin kung sakaling dumating ang araw na magkikita tayong muli. Ang bilangguan ang naging tahanan ko sa mga nakaraang taon, ngunit sa kabila ng rehas at pader, ikaw pa rin ang dahilan ng aking pagbangon. Naalala ko pa ang mga gabing nagkukulong ako sa dilim, pilit na iniisip kung saan ako nagkamali bilang ama. Sa mga liham na ito, sinusubukan kong iparating sa iyo ang mga katotohanan na hindi ko nagawang sabihin ng harapan. Nang mapunta ako rito, napagtanto ko na ang tunay na pagkakakulong ay hindi ang pisikal na rehas, kundi ang mga alaalang pilit kong tinatakasan. Ang mga sandaling nagkulang ako sa iyo, ang mga pangarap na hindi ko natupad para sa iyo, at ang mga nasayang na pagkakataon na sana'y napuno ng saya at pagmamahal. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, umaasa akong may puwang pa rin sa puso mo para sa isang ama na nagkasala. Ngunit anak, ito ang hindi mo pa nalalaman. Sa loob ng bilangguan, may isang lihim na matagal ko nang kinikimkim. Isang katotohanan na bumabagabag sa aking konsensya. Matagal ko nang pinangangambahan ang araw na malalaman mo ito, ngunit sa palagay ko ay nararapat mo nang malaman ang lahat. Ang dahilan kung bakit ako naririto ay hindi lamang dahil sa mga pagkakamaling nagawa ko, kundi dahil may isang taong nagligtas sa akin mula sa mas malala pang kapahamakan. Si Tito Ramon mo, ang matalik kong kaibigan, ang tunay na dahilan kung bakit ako naririto. Siya ang nag-udyok sa akin na sumali sa isang gawain na ikinapahamak ko. Kasama ko siya noong gabing iyon, ngunit sa bandang huli, siya ang nagligtas sa akin mula sa mas masalimuot na kapalaran. Pinili niyang akuin ang lahat ng kasalanan, kapalit ng kalayaang hindi niya na nakuha. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na ang kanyang sakripisyo ang nagtulak sa akin na magbago at ituwid ang aking landas. Sa pagkakaalam ko, ang mga liham kong ito ang tanging paraan para maabot ka at maipadama sa iyo, na sa kabila ng lahat, mahal na mahal kita. Ang pag-asa ko'y nasa mga salitang ito na sana'y magsilbing tulay upang mapatawad mo ako sa lahat ng aking pagkukulang. Ang liham na ito ay hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa akin. Isang paalala na may pagkakataon pa rin akong magbago. Ngunit may isang bagay pa akong nais ipagtapat. Sa aking pagnanais na makalabas at makasama ka muli, may nahanap akong paraan. Isang lihim na daan palabas ng bilangguan. Hindi ko alam kung ito'y tamang hakbang, ngunit anak, ang pagnanais kong makasama ka ay tila apoy na patuloy na naglalagablab sa aking dibdib. Sa bawat gabing nag-iisa, iniisip ko kung ito na nga ba ang pag-asang hinihintay ko. Ngunit sa isang banda natatakot ako. Takot na baka sa aking pagtatangkang makalaya, lalo lamang akong malugmok sa kasalanan. Takot na baka sa aking paglabas, hindi ko pa rin matagpuan ang kapatawaran at pagmamahal na hinahanap ko. Sa kabila ng aking takot, umaasa ako na sa kahit anong mangyari, matatanggap mo pa rin ako. Anak, alam kong mahirap ang lahat ng ito para sa iyo. Ngunit nais kong malaman mo na sa loob ng bilangguan, natutunan kong tanggapin ang aking mga pagkakamali at natutunan kong mangarap para sa ating kinabukasan. Umaasa akong sa oras na makalaya ako, magiging buo muli ang ating pamilya. Sa pagtatapos ng liham na ito, nais kong iwanan ka ng isang pangako.
Pangako na sa oras na makalaya ako, magiging mas mabuting ama ako para sa'yo. Pangako na hindi ko na uulitin ang mga pagkakamaling nagawa ko noon. At pangako na sa bawat hakbang na tatahakin ko, ikaw ang magiging inspirasyon at gabay ko. Ngayon, habang isinusulat ko ang mga huling salita ng liham na ito, umaasa akong sa iyong pagtanggap nito'y magbubukas ang bagong kabanata para sa ating dalawa. Anak, nasa iyong mga kamay ang desisyon kung ako'y bibigyan mo pa ng pagkakataon. Ngunit sa aking puso, mananatili kang ilaw at lakas hanggang sa muli tayong magkita. Ngunit isang pagkatok sa pinto ng selda ang pumukaw sa aking atensyon. Isang sulat ang dumating mula sa labas, may pirma ni Tito Ramon. Hindi ko pa ito binubuksan, ngunit tila ako'y nahahaplos na ng katotohanan. Ano kaya ang laman ng liham na ito? Ang malamig na hangin ng Disyembre ay tila nagdadala ng kakaibang lungkot sa loob ng bilangguan. Ang mga halakhak ng mga kasamang bilanggo ay tila hindi abot sa akin. Parang ako'y nasa sariling mundo na puno ng alaala. Sa bawat paglipas ng araw, mas lalong lumalalim ang pag-asam ko na makalabas at makasama si Josie, ang aking pinakamamahal na anak. Sa aking mga panaginip, palagi kong nakikita ang kanyang nangiti, ang nangiting nagbibigay sa akin ng lakas upang patuloy na lumaban. Ngayon, may natanggap akong liham. Muli kong naramdaman ang kaba sa aking dibdib. Sa bawat liham na natatanggap ko mula kay Josie, tila may bahid ng takot na baka ito ang huli. Agad kong binuksan ang sobre at habang binabasa ang bawat salita, naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal na bumabalot sa akin, kahit pa kami magkahiwalay ng mundo. Ama, alam kong mahirap ang sitwasyon natin ngayon. Simulang ni Josie sa kanyang liham. Pero gusto kong malaman mo na kahit ano pa man ang mangyari, nandito ako para sa'yo. Hindi kita pababayaan. Hindi ko alam ang lahat ng nangyari, pero alam kong may dahilan ka. Alam kong hindi mo ginusto na mapunta sa sitwasyong ito. Ang mga linyang iyon ay tila mga musika sa aking tainga. Hindi ko maiwasang mapaluha sa pag-asang dala ni Josie. Sa kabila ng lahat ng hirap, naroon pa rin ang kanyang pag-unawa at pagmamahal para sa akin. Ang kanyang mga salita ay tila liwanag sa madilim kong mundo. Ngunit sa dulo ng liham, may bahagi na tila bumaligtad ang aking mundo. Ama, may gusto akong sabihin sa iyo. May nalaman ako na hindi ko inaasahang maririnig. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, pero kailangan mong malaman. Ang kaba sa aking dibdib ay tila naging isang malaking bato na hindi ko maalis. Ano kaya ang nalaman ni Josie? Ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita? Sa kabila ng takot, naroon ang pag-asam na sana'y hindi ito masama. May narinig akong usap-usapan tungkol sa dahilan kung bakit ka nandito sa bilangguan. Hindi ko alam kung totoo ito, pero sinabi sa akin na may kinalaman si Tio Ramon sa lahat ng ito. Hindi ko alam kung paano, pero narinig ko na siya ang tunay na may sala sa krimeng ibinintang sayo. Ang pangalan ni Ramon ay tila isang kulog na bumagsak sa akin. Si Ramon, ang kapatid kong pinagkatiwalaan ko. Paano niya nagawa ito sa akin? Ang masakit na katotohanan ay tila mga patalim na bumabaon sa aking puso. Sa kabila ng lahat ang hirap na dinanas ko, hindi ko inisip na ang taong itinuring kong kapatid ang siyang dahilan ng aking pagdurusa. Sa sandaling iyon, bumangon ang galit na matagal ko nang sinubukang itago. Sa likod ng mga ngiti at halakhak ni Ramon, naroon ang isang kasinungalingang hindi ko kailanman inasahan. Paano niya nagawa ito sa akin? Paano niya nagawa ito kay Josie? Ang pagnanasa kong makalabas ng bilangguan ay ngayon ay pinalitan ng pagnanasa para sa katarungan. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin, pero alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong malaman kung paano ko maipagtatanggol ang sarili ko at ang aking anak. Sa kabila ng sakit, naroon pa rin ang pag-asa.
Alam kong hindi ako nag-iisa. Alam kong may mga taong nagmamahal sa akin. May mga taong naniniwala sa akin, gaya ni Josie. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa na minsan kong nawala. Ang kanyang pagmamahal at paniniwala sa akin ang siyang nagbigay sa akin ng lakas upang harapin ang katotohanan. Ngunit sa ngayon, kailangan kong maghintay. Kailangan kong malaman ang buong kwento bago ako gumawa ng hakbang. Sa likod ng mga rehas, naroon ang pag-asang isang araw ay makikita ko si Josie hindi lamang bilang anak, kundi bilang katuwang sa laban para sa katotohanan. Sa pagtatapos ng liham, naramdaman ko ang isang bagong pag-asa. Sa kabila ng lahat ng sakit at galit, naroon ang pag-asang isang araw, makakamit ko ang kalayaan, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa aming dalawa ni Josie. Sa aming muling pagkikita, alam kong may bagong simula na naghihintay sa amin. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan kong harapin ang demonyo ng nakaraan. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. At sa kabila ng lahat ng takot, alam kong hindi ako nag-iisa. Sa likod ng mga rehas, naroon ang pag-asang isang araw, makikita ko ang liwanag muli. Mahal kong anak, sa bawat pagsikat ng araw na dinaranas ko sa loob ng malamig na bakal na ito, palagi kong naiisip ang mga pagkakataong nasayang, ang mga oras na sana'y nailaan ko sa iyo. Sa kabila ng pag-asa na unti-unting bumabalot sa akin, may mga gabing tila walang katapusang pag-aalinlangan ang sumisiksik sa aking puso. Sa sulok ng aking selda, kung saan tanging ang kalungkutan ang palaging kasama, palaging bumabalik sa akin ang imahe ng iyong musmos na mukha, ng mga ngiti mong tila bumabalot at nagpapaliwanag sa aking madilim na mundo. Alam kong mahirap para sa iyo ang tanggapin ang sitwasyon ko. Sa bawat liham na isinulat ko, itinatanong ko sa aking sarili kung mauunawaan mo ba ang tunay kong nadarama. Hindi ko maiaalis sa iyo ang damdaming galit o pagkadismaya. Ngunit anak, sana'y malaman mo na ang bawat salita rito ay puno ng pagsisisi, ng hangarin na makabawi, at ng pag-asang makasama ka muli sa labas ng rehas na ito. Nito lamang nakaraang linggo, may dumalaw sa akin. Isang dating kaibigan na matagal ko nang hindi nakita. Nagdala siya ng balita na ikinabigla ko. Isang bagong pag-asa ang sinasabi niyang darating sa akin. Ayon sa kanya, may bagong ebidensya na lumitaw na maaaring makatulong upang mapababa ang parusa sa akin. Parang kidlat na lumaganap sa akin ang pag-asa. Ngunit, sa likod ng aking isipan, pinipigil ko ang sarili kong maniwala agad. Minsan na akong umasa, minsan na akong nabigo. Sinasabi ng kaibigan kong ito na may isang taong lumapit sa kanya at nag-alok ng tulong. Isang taong matagal na palang nagmamasid sa akin mula sa malayo. Hindi ko alam kung sino siya, ngunit ang alam ko ay may kakaiba sa sitwasyong ito. Sino siya, anak? Bakit siya tumutulong sa akin? Sa kabila ng aking agam-agam, hindi ko maitatanggi na may bahagyang liwanag na tumatago sa makapal na ulap ng aking pagdududa. Kung sakaling totoo ang sinasabi ng aking kaibigan, ito na marahil ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay. Ngunit paano kung muli akong mabigo? Paano kung sa halip na kalayaan ay panibagong pagkatalo ang darating? Anak, sa pagkakataong ito, ikaw ang aking pinanghahawakan. Ang iyong tiwala, ang iyong pagmamahal, ang iyong pananampalataya, ito ang nagbibigay sa akin ng lakas na harapin ang walang katiyakan. Masasabi kong sa loob ng bilangguang ito, natutunan kong yakapin ang kahinaan ko. Natutunan kong tanggapin na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin, na may mga desisyong hindi ko na mababago. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan kong manalig sa pag-asa, sa posibilidad na may mga bagay pa ring maaaring magbago para sa akin, para sa atin. Anak, alam mo bang sa tuwing isinusulat ko ang mga liham na ito, pinipilit kong ipakita ang aking katatagan?
Ngunit sa likod ng bawat tinta, sa likod ng bawat salita, naroon ang isang pusong umaasa, isang pusong puno ng pangarap na makasama ka muli. Sana'y hindi ka magsawa sa aking mga pagkukulang, sa aking mga kahinaan. Sa aking mga liham, anak, sana'y makita mo ang pag-asang ipinagdarasal ko. Sa darating na linggo, inaasahang darating ang bagong ebidensya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ngunit anak, gusto kong malaman mo na sa kabila ng lahat ng ito, ikaw pa rin ang aking inspirasyon. Sa tuwing nararamdaman ko ang pag-aalinlangan, iniisip ko ang araw na muli kitang mayayakap, ang araw na muli kang makakasama sa normal na buhay, sa labas ng rehas na ito. Minsan tinanong ko ang sarili ko kung kaya mo ba akong patawarin, kung sa likod ng lahat ng sakit na naidulot ko, may puwang pa ba ang pag-unawa sa iyong puso? Umaasa ako, anak, na kung sakaling dumating ang araw na iyon, kung sakaling mapatunayan ang aking kawalang sala, makakabangon tayong magkasama. Ngunit sa aking pag-iisip, isang tanong ang biglang pumasok sa aking isipan. Paano kung ang taong nag-aalok ng tulong ay may masamang balak? Paano kung ang ebidensyang sinasabi ay hindi tunay? Anak, sa kabila ng pag-asa, naroon ang takot na baka ito'y isang patibong. Kaya't mahal kong anak, sa bawat pag-asa ay may kaakibat na pag-aalinlangan. Sana'y sa darating na araw, masilayan natin ang katotohanan. Hanggang dito na lamang muna, anak. Sana'y sa susunod kong liham ay mas maganda na ang balita. Sana'y sa susunod kong liham, mas maliwanag na ang ating kinabukasan. Nagmamahal ang iyong ama, mahal kong anak. Ang bawat araw na lumilipas dito sa likod ng rehas ay tila walang hangganan. Habang nakaupo ako sa malamig at kalawangin na sulok ng selda, ang mga alaala ng ating mga masayang araw ay bumabalik sa akin. Para bang mga bulalakaw na gumuguhit sa madilim na kalangitan. Ang mga tawanan natin sa tabi ng dagat, ang mga simpleng hapunan na puno ng kwento at halakhak, lahat ng iyon ay parang panaginip na lang ngayon. Ngunit sa kabila ng kadilimang bumabalot sa akin, may isang bagay na patuloy na nagbibigay liwanag sa aking puso. Ang pag-asa na balang araw ay magkikita tayong muli na may pagkakataon akong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Sa mga nakaraang linggo, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ang isang pari dito sa loob ng bilangguan. Siya ang nagsabi sa akin na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagpapatawad. Hindi lamang sa pagpapatawad sa iba, kundi pati na rin sa pagpapatawad sa sarili. Simula noon, sinikap kong pagnilayan ang mga desisyon kong mali, ang mga pagkakataong sinayang ko, ang mga oras na hindi ko nasabing mahal kita. Isa sa mga pinakamahirap na bahagi ng aking buhay dito ay ang pag-iisa. Maraming gabi na tinatanong ko sa sarili ko kung paano ako nakarating sa puntong ito. Alam ko na hindi ko magagawa ang lahat ng ito ng mag-isa. Ngunit sa bawat sulat mo na natatanggap ko, nararamdaman ko ang iyong pag-unawa at pagmamahal. Ang bawat salita mo ay tila gamot na nagpapagaling sa mga sugat ng aking nakaraan. Simula nang pumasok ako sa bilangguan, natutunan kong pahalagahan ang mga bagay na dati hindi ko binibigyang pansin. Ang simpleng pagtingin sa mga bituin sa gabi, ang pagdinig sa pag-aspas ng hangin, ang pag-asam na muling maramdaman ang init ng pamilya, lahat ng ito'y naging mahalaga sa akin. Ngunit anak, may isang bagay akong nais ibahagi sa iyo, isang lihim na matagal ko nang itinatago. Sa mga nakaraang araw, may mga kababalaghan na nagaganap sa paligid ko. Mga kakaibang tunog sa gabi, mga anino na gumagalaw sa labas ng selda, mga pahiwatig na may isang bagay na higit pa sa karaniwang buhay sa loob ng bilangguan. Hindi ko alam kung ito'y bunga lamang ng aking imahinasyon o isang palatandaan na may malalim na dahilan kung bakit ako naririto. Nagkaroon din ako ng pagkakataon na makilala ang isang kapwa bilanggo na tila may alam,
sa mga bagay na ito. Sinabi niya sa akin na may mga lihim na nakatago sa loob ng pader ng bilangguan, mga lihim na maaaring magbigay liwanag sa aking sitwasyon. Hindi ko alam kung ito'y totoo, ngunit ang pag-asang may kahulugan, ang lahat ng ito ay nagbibigay lakas sa akin. Habang sinusulat ko ang liham na ito, naririnig ko ang mga yabag ng gwardiya sa labas. Ang tunog ng kanilang bota sa sementadong sahig ay tila mga orasan na tumutunog para ipaalala sa akin ang paglipas ng oras. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala akong may pag-asa pa rin, na may pagkakataon pa akong bumalik at makasama ka. Ang aking hangarin na muling makita ka ay ang nagtutulak sa akin upang magpatuloy. Alam ko na hindi madali ang lahat ng ito, ngunit ang pag-asa na balang araw ay magkakaroon tayo ng pagkakataong muling magkasama ay ang nagbibigay lakas sa akin. Alam kong hindi ko maibabalik ang mga nasayang na oras, ngunit ang pangako ko sa iyo ay gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang maging karapat-dapat sa iyong pagmamahal at pag-unawa. Sa dulo ng liham na ito, nais kong ipaalam sa iyo ang isang bagay na hindi ko inaasahan. May nakarating sa aking balita na may posibleng pagkakamali sa aking kaso, na may bagong ebidensyang lumitaw na maaaring makapagpabago sa sitwasyon ko. Hindi ko alam kung paano ito mangyayari, ngunit ang pag-asang ito ay nagbibigay sa akin ng lakas na patuloy na lumaban. Hanggang sa muli, anak, mahal na mahal kita ang iyong ama. Sa mga araw na lumipas, habang nakaupo ako sa malamig na sahig ng selda, palagi kong iniisip ang tungkol sa aking anak na si Miguel. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga pangarap, at ang mga pagkakataong nasayang dahil sa aking mga maling desisyon. Sa bawat liham na aking isinusulat, umaasa akong mararamdaman niya ang aking taus-pusong pagsisisi at ang aking matinding pagnanasa na makabawi balang araw. Hindi madali ang pagharap sa katotohanan sa likod ng mga rehas. Ang bawat tunog ng nagkukulong na bakal ay tila isang paalala ng mga pagkakamaling hindi ko na maibabalik. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang pag-asa. Ang liwanag na patuloy kong pinanghahawakan, ang pag-asa na isang araw ay magiging malaya kaming muli, hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa mga tanikala ng nakaraan. Sa araw na ito, sumulat ako ng liham kay Miguel na puno ng mga damdaming nag-uumapaw sa aking puso. Sa bawat paggalaw ng aking panulat sa papel, pilit kong ipinapahayag ang mga saloobin na matagal ko nang kinikimkim. Mahal kong Miguel, hindi ko alam kung paano kita hihingan ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Alam kong ang mga salitang ito ay tila hindi sapat upang punan ang mga puwang sa ating relasyon. Marahil ay iniisip mo kung bakit ko nagawa ang mga bagay na iyon. Bakit ko pinili ang daan na nagdala sa akin sa lugar na ito. Ang totoo, anak, ni minsan hindi ko ginusto na mapunta rito. Ni minsan hindi ko ginusto na iwanan ka. Sa mga gabing tahimik, madalas kong naiisip ang mga sandaling magkasama tayo, ang mga halakhak, ang mga kwentuhan, ang mga plano natin para sa kinabukasan. Sa selda, ang mga alaala mong ito ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ang mga alaala mong ito ang pumapawi sa aking takot at pangungulila. Alam kong mahirap para sa iyo na intindihin ang lahat ng ito. Ngunit sana, sa paglipas ng panahon, makikita mo ang pagbabago sa akin. Ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya upang maging mas mabuting tao. Para sa iyo, para sa atin. Miguel, nais kong malaman mo na sa kabila ng lahat, ikaw ang aking inspirasyon. Ikaw ang dahilan kung bakit araw-araw ay sinisikap kong bumangon at magpatuloy. Balang araw, kapag sinubok ng tadhana ang ating mga puso, umaasa akong magkakaroon tayo ng pagkakataong buuin muli ang ating pamilya. Hanggang sa muli nating pagkikita, anak, sana'y hindi ka magsawa sa pagbasa sa aking mga liham.
Sana'y dumating ang araw na magkakaroon ng saysay ang lahat ng ito. Mahal na mahal kita, Papa. Habang isinusulat ko ang huling bahagi ng liham, naramdaman ko ang pagpatak ng luha sa papel na tila nagiging tinta sa mga salitang puno ng dalamhati at pag-asa. Wala akong ibang hangad kundi ang pagkakaroon ng ikalawang pagkakataon para sa aming dalawa. Habang pinapahid ko ang mga luha sa aking pisngi, narinig ko ang malakas na tunog ng pagbukas ng selda. Isang bantay ang pumasok, may daladalang sulat para sa akin. Sa kanyang mga mata may tila kakaibang kirot na wari hindi ko mawari. May sulat para sa iyo, Ramon, sabi niya habang inaabot ang liham. Nagtataka man, tinanggap ko ito. Agad na binuksan at binasa. Sa bawat salita, naramdaman ko ang pagyanig ng aking mundo. Ang sulat ay mula sa aking abogado. May balita na hindi ko inaasahan. Ramon, may bagong ebidensya na lumutang na maaaring makapagpabago sa kaso mo. Nakita ito ng isa sa mga investigador na nagkaroon ng bagong leads. May posibilidad na mapawalang sala ka. Ngunit kailangan nating magmadali dahil delikado ang sitwasyon. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para makipagtulungan sa akin. Alam kong matagal mo nang hinihintay ito. Sana'y maging maayos ang lahat. Abogado mo, Carlos. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang balitang ito. Ang pag-asa ay muling bumangon sa aking puso, ngunit kasabay nito ang takot. Takot na baka hindi ito magtagumpay, takot na baka masaktan lang muli si Miguel kung sakaling hindi ito magkatotoo. Naguguluhan at puno ng emosyon, nagpasya akong manalangin. Hiniling ko ang gabay at lakas na harapin ang bagong pag-asang ito. Ngunit sa likod ng aking isip, may isang katanungan na patuloy na bumabagabag sa akin. Anong uri ng ebidensya ang lumitaw at sino ang nagbigay nito? Sa gitna ng aking mga pag-aalinlangan, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya na para bang may hindi nakikitang mata na nakamasid sa akin, naghihintay sa susunod na hakbang na aking gagawin. Sa puntong ito, alam kong hindi ko na maiiwasan ang mga darating na pangyayari. Mahal kong anak, sa bawat pagdaan ng araw, ang mga dingding ng selda ay tila unti-unting lumalapit, parang mga aninong handang lamunin ang aking pag-asa. Sa kabila ng lahat, ang tangi kong kalayaan ay ang aking mga alaala, lalo na ang mga sandaling kasama kita. Sa pagpintig ng aking puso, ang mga alaala ay tila lumilipad, tinatawid ang masalimuot na landas ng panahon at espasyo upang makarating sa iyo. Alam kong sa maraming taon na lumipas, hindi ko nagampanan ang aking tungkulin bilang iyong ama. Ang aking mga pagkukulang ay parang mga bitak sa salamin, bawat isa'y nagdudulot ng sakit na hindi maitatago. Ngunit sa mga oras na ito, nais kong ipagtapat ang isang lihim na matagal ko nang itinago, isang lihim na matagal nang nagbabaga sa aking dibdib. Nang ako'y pumasok sa landas na walang kasiguraduhan, ang aking puso ay puno ng pagnanasa para sa kapangyarihan at kalayaan. Hinayaan kong magpakalunod sa kasinungalingang akala ko'y magdadala ng kaligayahan. Ngunit sa bawat hakbang na papalayo sa iyo, naramdaman ko ang bigat ng aking mga pagpili, ang kirot na dulot ng aking mga pagkakamali. Hindi ko inakala na ang pagnanakaw ng isang gabi ay magdudulot ng sukdulang pasakit sa ating buhay. Ang pangyayaring iyon ay naging tulay patungo sa kadiliman na ngayon ay bumabalot sa akin. Sa kahihiyan ng aking pagkakadakip, iniwan ko kayo ng iyong ina, iniwan ko ang lahat ng mahalaga para sa isang buhay na puno ng pagsisisi. Ngunit sa loob ng mga dingding ng bilangguan, natutunan kong harapin ang aking mga kasalanan. Natutunan kong mangarap muli, mangarap para sa isang kinabukasang puno ng pag-asa. Sa bawat liham na isinusulat ko, sa bawat salitang aking binibitawan, umaasa akong maririnig mo ang tibok ng aking puso, ang aking hangarin na maituwid ang lahat ng aking pagkakamali. Mahal kong anak, sa kabila ng lahat ng ito, nais kong ipaalam sa iyo na may isang mahalagang bagay na dapat mong malaman.
Ang aking pagkakulong ay hindi lamang dulot ng aking sariling kasalanan. Sa likod ng bawat tanikala na pumipigil sa akin ay ang tunay na rason ng aking pagdurusa. Ang lihim na ito'y hindi ko magawang ibunyag hanggang sa ngayon dahil sa takot na baka lalo kang lumayo. Sa gabi ng aking pagkakadakip, may isang tao na sa tingin ko'y hindi ko na muling makikita. Isang tao na ang kanyang ngiti ay tila bituin sa madilim na langit. Siya ang aking kaibigan, ang aking kasabwat. Ngunit sa huli, siya ay naging taksil. Ang kanyang pagkanulo ay nagdala sa akin sa kinalalagyan kong ito. Ang pagkanulo ng isang kaibigan, ang pagpalit ng tiwala sa kasinungalingan, ang pag-alis ng liwanag sa aking mundo. Alam kong ito'y mahirap intindihin, pero habang sinulat ko ang liham na ito, umaasa ako sa iyong pangunawa. Nais kong malaman mo na ang buhay ay puno ng mga pagsubok na minsan ay tila walang katapusan. Ngunit sa bawat pagsubok mayroong pag-asa. Sa bawat kadiliman, mayroong liwanag na naghihintay. Sa huli, mahal kong anak, nais kong ipabatid sa iyo na ang aking pag-asa ay nasa iyong mga kamay. Ang aking hangarin na makalaya ay hindi lamang para sa sarili ko, kundi para rin sa iyo. Para sa ating kinabukasan, para sa pagkakataong maituwid lahat ng mali. At sa oras na ito, sa kabila ng lahat ng sakit at pagdurusa, umaasa akong magkakaroon tayo ng pagkakataong muling magsimula. Ngunit sa pagwawakas ng liham na ito, nais kong ipaalam ang isang bagay na magbibigay ng bagong pag-asa. Sa aking pag-alis sa selda kaninang umaga, may isang piraso ng papel na aking natanggap. Isang liham na naglalaman ng isang magandang balita. Ang tao na nagtaksil sa akin, ang tao na naging dahilan ng aking pagkabilanggo ay nahanap na. Siya ay umamin sa kanyang kasalanan at ngayon ay may pag-asa na ako'y mapalaya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko alam kung paano ito matatanggap. Ang pag-asa ay tila isang bulong sa hangin, isang liwanag sa madilim na landas. Mahal kong anak, umaasa akong magkikita tayo muli. Umaasa akong ang ating mga luha ay magiging hakbang patungo sa bagong simula. Sa muling pagsilang ng araw, umaasa akong ang ating mga puso ay muling magtatagpo at ang ating mga pangarap ay muling magiging realidad. Hanggang sa muli, iyong ama,